Welcome to Calvin 18 Vlog. Both employer, employee, learn, enjoy, and succeed. Paano mag-report ng newly hired or employee natin sa SSS R1A? Every time na meron tayong ma-hire na new employees, kailangan natin i-report sila sa R1A. Madali lang mag-report. Punta lang tayo sa ating employer account. Yan, makikita nyo itong pag-login natin. Yan, punta lang tayo dito sa may under ng benefits pag nakalagin tayo. Services, I mean. Hanapin natin itong Submit Employment Report or yung tinatawag na R1A. Dito sa may R1A na to, mayroon siyang disclaimer na nakalagay. In order to protect the SSS and its members from any fraudulent, malicious, or unscrupulous acts that may arise in the future, the SSS reserves the right to validate and process data submitted in accordance with the provisions of the SSS Law RA 111199, policies promulgated by Social Security Commission and management approve procedure application for this purpose. Furthermore, SSS can take legal action whenever warranted for any violations made against this site based on the provision stated under the Electronic Commerce Law or the RA 8792. Fill up mo lang itong mga kailangang information, itong required information or itong mga may nakared na asterisk. Input lang natin yung SSS number, date of birth, last name, first name, middle name, date of employment, monthly compensation, at yung position or nature of work. After that, i-click natin yung add. So, tinry natin, nung nag-input tayo, dito sa may position, pipili lang tayo dito sa given na nakalagay dito na nature of work. So, basically, hindi natin siya pwedeng i-type kung ano yung tawag ninyong position sa inyong company. Kailangan yung related lang dito na nakalagay. Yan. After that, nung na-click ko na, napilapan ko na lahat, kinlik ko yung add. Tapos, makikita nyo dito sa baba, dito sa may total records, ayan, makikita nyo yung records successfully added. Ayan, lalagay nyo dyan 1. Okay? Tapos, kapag halimbawang na may discrepancy, yan, mag-aano lang siya dito sa records with discrepancy. Tapos, meron din siyang disqualified from coverage. Ayan, depende po yan. Kapag isinubmit nyo po yung submit R1A sa may baba, pag na-click nyo yan, meron lang ulit siyang notification na are you sure you want to submit the list? I-click nyo lang yung okay. After that, meron na po siyang reference number na or yung transaction details. Mag-i-email din itong SSS sa inyo sa email address. Take note nyo lang yan. Pagka-click nyo yung exit, meron ulit siyang successfully added na notification wherein madadownload nyo na yung copy ng employment record na R1A form. Pwede nyo po itong i-print tapos i-attach nyo po sa 201 file ng inyong employee. Ayan, 2 pages po yan nakalagay. Pwede po siyang i-add sa inyong Google Drive tapos madadownload nyo na po siya or diretso i-print nyo na lang po. Ganun lamang guys, kadali yung pag-re-report ng R1A using dito sa SSS website. Sana nakatulong ako at comment lang kayo kapag mayroong katanungan. Thank you. Welcome to Calvin 18 Vlog. Both employer, employee, learn, enjoy, and succeed.